Nagpapakawala pa rin ng tubig ang Magat Reservoir sa Cagayan Valley. Ayon sa Pag-asa, isang gate ang nakabukas sa nasabing dam. Nasa 190.48 meters ang water level sa Magat, malapit pa rin sa 193 meters na normal high level ng dam. Sa nakalipas na 24 oras, mababa rin ang tubig sa Angat, San Roque, Pantabangan at Caliraya reservoirs. Tumaas naman ang water level sa Ipo, Lamesa, Ambuklao at Binga reservoirs. Apektado ngayon ng shear line ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, sabi ng Pag-asa. Hanging amihan naman sa Ilocos Region, Cordillera at Nueva Vizcaya, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa southern Mindanao. Ngayong Miyerkules, naitala ang 16 degrees Celsius na minimum temperature ngayong araw sa Baguio City, 16.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 24 degrees Celsius dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pasintabi po sa mga kumakain, isang putol na binti ng tao ang nadiskubre sa tambakan ng mga basura sa Talisay, Cebu. Sara, paano napunta yung binti roon? Rafi, posibleng nahalo raw ang putol na binti sa general waste ng isang ospital. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nakabalot ng benda at nakasilid sa kahon nang madiskubre ng mga basurero ang isang putol na binti ng tao sa tambakan ng mga basura sa Talisay, Cebu. Ayon sa Department of Health Region 7, posibleng galing ang putol na binti sa isang ospital. Nagsasagawa na raw sila ng investigasyon kaugnay nito. Batay naman sa investigasyon ng pulisya, posibleng nahalo sa general waste ang putol na binti na isang pathological waste. Ibinalik na sa ospital ang putol na binti para sa tamang pag-dispose. Nag-iimbestiga na rin ang DOH Region 7 at inaaral kung mananagot ang ospital. Arestado ang isang lalaki matapos ireklamo umano ng motor napping sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, nanlaban ang 27 anyos na lalaking armado ng kutsilyo. Sugatan siya at ang isang pulis. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na nahaharap sa patong-patong na reklamo. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang Indian national ang na-hold up sa Barotac Viejo, Iloilo. Ayon sa investigasyon, sakay na motorsiklo ang biktima para maningil ng pautang ng sundan ng mga sospek na nakamotorsiklo rin. Nang makarating sa Barangay San Juan, hinarang ng mga sospek ang biktima at hinold up. Natangay ang koleksyon niya na nasa 4,500 pesos. Naaresto ang isa sa mga sospek na isang napadaang pulis matapos pumulupot ang jacket niya sa kadena ng motorsiklo. Na-recover sa kanya ang isang baril at ang natangay na pera. Nakatakas naman ang kasabwat niya. Wala pang pahayag ang naarestong sospek. Bibigyan na ng sapina ang mga vlogger na hindi pa rin dumadalo sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Sa huling pagdinig, naging mainit ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa Tri-Committee hearing ng Kamara, kinompronta ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Kaugnayan ng reaksyon ni Tariela sa sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea kahit tingnan sa mapa. You just called me a traitor, sir. I did not use the word traitor. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. Nang malamang walang binanggit si Tariela na traidor siya,
Tinanong ni Marcoleta kung bakit hindi itinama ni Tariela ang mga nagsabing binanggit niya ito. Why did you not do anything? I think it is his responsibility to deny it if it did not come from him. The only time I learned about that was when I heard about your interview calling me and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me? That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Idiniin ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang halaga ng paglaban sa fake news, lalo na tungkol sa West Philippine Sea. That obscures the true narrative of events in the West Philippine Sea, leading to confusion and division among our people. Pero may ilang pro-China vloggers pa umano ang nagpapakalat ng mga mali o misleading post. We have seen a significant increase in pro-China trolls. Despite our efforts, social media platforms have become the primary medium for these trolls to disseminate disinformation and fake news, reaching a large portion of our population. Ilang vloggers naman ang bibigyan ng sabpina dahil sa hindi pa rin pagsipot sa pagdinig. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagtitiyak ng Commission on Elections bago pa ang eleksyon sa Mayo, magkakadesisyon sila sa mga petisyong disqualification laban sa ilang kandidato. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Pangako ng COMELEC, tatapusin nila ang lahat ng disqualification petitions na nakabinbin sa kanila bago ang eleksyon sa May 12. Kasama rito ang petisyong ma-disqualify ang 5 magkakaanak na Tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Sina ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo, Party List nominee Wanda Tulfo Teo at Senatorial Candidate Ben Tulfo. Sa petisyong inihain ng retired AFP General na si Attorney Virgilio Garcia, 2 ang inilatag na grounds o basihan. Partikular na binanggit ang Section 26 Article 2 ng 1987 Constitution kung saan pinagbabawal ang political dynasties batay sa depinisyong itatakda ng batas. Pero wala pang batas na nagtatakda ng depinisyon, bagay na ipinunto ni Congressman Erwin Tulfo. Kailangan po mayroong batas. Unfortunately, hindi pa po kumikilos ang Kongreso at saka Senado. Kailangan may defining law, enabling law. Otherwise, saan nga po tayo magsisimula? Halos ganyan din ang sagot ni Ben Tulfo kahit pa kontra din anya siya sa political dynasty. Hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? Kinwestiyon din sa petisyon kung natural-born Filipino ang mga Tulfo na requirement para sa mga tumatakbong senador at kongresista. Sabi ng petitioner, matagal daw silang nanirahan sa Amerika kaya dapat umano nilang patunayan na hindi nawala ang Filipino citizenship nila. Pagpunto ng petisyon, hindi nakaupo noon bilang DSWD Secretary si Congressman Erwin Tulfo dahil sa question sa kanyang citizenship. Ayon sa party list na nag-nominate kay dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo, walang nilabag na batas ang pamilya Tulfo. Ayon naman sa mga tanggapan ni na Representative Jocelyn at Ralph Tulfo, posibleng politically motivated ito. Makakalaban daw kasi ni Ralph Tulfo sa pagka-2nd District Representative ng Quezon City ang petitioner na si Garcia. Ayon sa COMELEC, mananatili pa rin ang pangalan ng mga Tulfo sa balota. Pero kahit madesisyonan na nila, maaari itong iakyat sa Korte Suprema, kaya posibleng abutin din ito ng eleksyon. Kung sakali po na hindi madesisyonan on time ang kanilang kaso at sakali pong sila ay mahalal o kaya naman meron ng proklamasyon at pagkatapos meron pang assumption at nakapanumpa na, ay wala po tayong magagawa kung hindi i-dismiss ang kaso sapagkat mawawalan po ng jurisdiction ang COMELEC. Ang jurisdiction po ay mapupunta na sa Senate Electoral Tribunal kapag ang posisyon ay senador at House of Representatives Electoral Tribunal kapag ang posisyon naman ay congressman. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Binulabog ng isang lalaki ang isang tindahan ng gadget sa isang mall sa Lipa, Batangas nang bigla siyang mang-hostage. Pinuluputan niya ng kamay ang leeg ng isang sales lady habang tinututukan niya ng kutsilyo. Hindi pa malinaw kung saan galing ang gamit niyang kutsilyo.
Sa halos 3 oras na negosasyon, nabanggit ng lalaki na may patong umano sa kanyang ulo dahil may impormasyon daw siya tungkol sa isang krimen. Hindi pa yan na-verify ng PNP. Inamin din niya na gumagamit siya ng iligal na droga. Kalaunan, nakumbinsi ng mga pulis na bumaba ang sospek habang hawak pa rin ang biktima. Doon na nakatsyempo ang pulisya at dinambahan ang sospek. Sugatan ng isang pulis matapos makipambuno sa sospek. Agad namang dinala sa ospital ang biktima habang wala pang pahayag ang sospek, biktima at pamunuan ng mall. Patay ang isang pamilya na sakay na isang motorsiklo matapos itong sumalpok sa truck sa Initaw, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, pauwi na ang mag-anak sa Lanao del Norte galing sa isang birthday party. Nag-overtake ang sinasakyan nilang motor hanggang bumangga sa kasalubong na truck. Dead on the spot ang mag-asawa at kanilang 3 menor de edad na anak na sakay ng motor. Napinsala naman ang isang kotse matapos bumangga sa likurang bahagi ng truck nang bigla itong huminto. Wala raw planong ireklamo ng mga kaanak ng biktima ang nakabangga ang truck. Sasagutin naman daw ng kumpanya ng truck ang pagpapalibing sa mag-anak.